Growing up, reaching out for support usually ended in indifference. So I built my own system: comics, walks, silence, introspection. I got really good at holding things by myself. What I didn't expect was how heavy that would eventually get. Kamusta mga kaibigan? Welcome to Josh Friends, where faith meets friendship and inspiration is always within reach. Ako po si Father Migs Ramirez, and as we step into another year together, I'm so glad you're here with us. For those just joining us, think of this as your spiritual tambayan, a place where we gather to share stories of faith through the amazing collection from Jescom exclusives, Stories of Faith. Whether you're a long-time listener or this is your first time here, tuloy po kayo. Part na kayo ng barkada namin. Each episode, we invite friends of the Jesuits to share something special from the Jescom Exclusives library. Readings from our books, song lyrics turned into poetry, and words that might be exactly what your heart needs to hear today. So, sit back, relax, and let's dive into another episode of heartwarming stories and uplifting messages. Are you ready? Let's go! Ako si Lucky Agbalo, communication student sa Trinity University of Asia, auditor, research head, video editor, copywriter. Yung taong nasa likod ng lahat, nagfa-file ng liquidation reports, tinitiyak na tama ang lahat bago pa man mapansin ng iba na may mali. Hindi ako yung lalabas sa harap. Mas komportable ako kapag yung trabaho ko ang nakikita. Ganito rin ang buhay ko sa bahay. Ako ang bunso. Bumibili ng pagkain para sa dalawa kong kuya, naghuhugas ng pinggan, naglalabas ng basura, ginagawang mga errands para sa printing business ng nanay ko. At minsan, pagkatapos ng lahat ng yon, sasabihin sa akin na malakas ako gumastos para sa isang drink or snack. Alam mo yung pakiramdam na ginawa mo lahat at hindi pa rin sapat? Yun. I'm an intern right now sa Jescom, and sa gitna ng lahat ng trabaho, suddenly nakita ko ang Finding God in the Mess ni Brendan McManus SJ at Jim Dids sa Jescom Exclusives. Hindi ko siya basta-basta pinili. Nakita ko lang siya. Pero minsan, yun na yung punto. Yung mga bagay na kailangan mo ay dumadating hindi sa tamang oras, kundi sa tamang lugar. Ang libro ay hindi nagpapanggap na madali ang buhay. Sabi nito, life is messy. Hindi bilang reklamo, bilang katotohanan. At simpleng pagtanggap na yun, may something sa akin na huminto at huminga. We do not seek nor do we punish the mess. Punishing ourselves will do absolutely nothing to get us out of it. We could all do with giving ourselves a break. Because that's exactly what I do. I don't just deny the mess, I punish myself for it. When my efforts go unnoticed, my default is to internalize, hold it together, figure it out alone. I learned that because I had to, but there's a difference between carrying things quietly and carrying things indefinitely. And I think I've been doing the second one for longer than I realized. God is in the mess with us. God does not abandon us or wait until we get out of the messiness of life. God isn't waiting for me to fix everything first. He's already there. In the middle of the paperwork, in the middle of feeling unappreciated, in the middle of the days when I quietly wonder if what I'm doing is ever enough. This Thursday, the church celebrates the Feast of the Transfiguration. And as we move toward that day, yun ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko ngayon. Ang Transfiguration ay hindi ang sandali na naging perpekto si Jesus. Yun ang sandali na nakita ng mga apostol ang laging nandoon na. Ang liwanag sa loob ng ordinaryong tao. Hindi bagong liwanag, laging nandoon. Hindi lang nakikita. Para sa akin, yun ang tanong ng linggong ito. Ano ang laging nandoon sa akin na hindi ko pa nakikita? May chapter sa libro na tinatawag na Reflected Light. We are like the moon. There are days when we have no light of our own, but we reflect others' light back out into our world. Yun ako. Hindi ako yung pinagmumulan ng ilaw.
Pero kapag napapaligiran ako ng mga taong nagpapahalaga sa akin, mga professors, mga batchmates, mga juniors na nagpapakita ng appreciation, may something na sumisinag sa akin na hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Baka yun na ang transfiguration para sa akin. Hindi yung dramatic na pagbabago, yung dahan-dahang pag-alam na hindi ako kailangang hawakan ang lahat ng mag-isa para maging sapat. May tatlong tanong ang libro na gusto kong ibahagi. Hindi lang para sa akin, para sa inyong lahat. Una, where are the sources of darkness in your life? Pangalawa, where do you need to let God's light shine? At pangatlo, how can you reflect God's light into the world more? Kung nasa sarili mo rin ang mga tanong na ito, finding God in the mess ay isang magandang lugar para simulan. Hindi ito nagbibigay ng lahat ng sagot. Upo lang ito sa tabi mo, sa gitna ng gulo at sasabihin, hanapin natin ang Diyos dito. Available sa Jestcom exclusives sa jestcom.ph/Josh. At habang nag-aaral tayong mahanap ang Diyos sa ating sariling gulo ngayong Agosto, may kantang nagsisilbi, samahan natin. Mahal naming ina ni Fruto Ramirez SJ. Isang panalangin sa ating ina. Laging handang sumama sa atin sa daan patungong Ama. Available sa Spotify, Apple Music, at lahat ng major streaming platforms. Hindi ako yung taong maghahanap ng spotlight. Malamang hindi yon magbabago. Pero natutunan ko na ang hindi paghahanap ng spotlight ay hindi dapat mga hulugang nagtatago ka sa dilim. May ilaw na laging nandoon. Sa gitna ng paperwork, sa gitna ng pagpapahalaga, sa gitna ng mga araw na hawak lahat ka at pagod na pagod. Hindi na kailangang ayusin muna ang lahat bago mo hanapin ang Diyos. Nandoon na siya. Sa gitna ng gulo, naghihintay. Finding God in the Mess by Brandon McManus SJ and Jim Deeds is available through Jestcom exclusives at jestcom.ph/Josh. And this August, let Mahal Naming Ina by Fruto Ramirez SJ accompany your month. Available on Spotify, Apple Music, and all major streaming platforms. Maraming salamat po mga kaibigan. I hope the words we shared resonated with you and gave you something beautiful to carry into your week. Remember, the full book, song, or resource we featured today, along with so many other inspiring materials, can be found at Justcom Exclusives Stories of Faith. And before we go, I want to remind you, in this journey of faith, hindi ka nag-iisa. We are all in this together, growing and discovering God's love in every conversation, every story, and every moment. Ito po si Father Migs Ramirez, and until we meet again, paalam at ingat mga kaibigan.